Ask ko lang po kung bakit bawal mag-cross sign pag kumakain o kahit mag-pray. Good question. Kasi nakamulatan natin na bago tayo manalangin, magsa-sign of the cross tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Pero hindi kasi yan yung tinuturo ng Bible. At walang tinuro ang Bible, kahit ang Panginoong Hesus, na gawin natin yung practices na yan. It's all about traditions. Sabi ko nga po sa inyo, ang tradition ay hindi nakakalugod sa harapan ng Panginoong Hesukristo. Kasi over 600 plus na merong kautusan si Moises at nadagdagan pa ng dagdagan sa panahon ng mga Hebreo. At nung nagkatawang taong Panginoong Hesukristo, nakita niya na sobrang bigat ng pasanin ng tradition sa mga tao. Kaya ito ang sabi niya. Mark chapter 7 verse 8 hanggang 9, sinusuway niyo ang utos ng Diyos at sinusunod ang mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, mahusay kayo sa pagwawalang bisa sa mga utos ng Diyos para masunod niyo ang inyong mga tradisyon. Sa entire Bible, wala po kayo makikitang yan po ay dapat gawin bago manalangin, pagtapos manalangin yung sign of the cross. First of all, hindi ko inaatake ang Catholicism o kaya yung mga turo nila. Sasagutin ko lang po yung tanong na yan, biblical. Hindi hatred, kundi enlightenment nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo at salita ng Diyos. Now, ito ang sinabi ng Panginoon, paano tayo mananalangin? Listen kapatid, marami kang matutunan. Tuturuan kita kung paano manalangin para hindi ka na ma-confuse. In the name of the Father. Ito yung turo ng Panginoong Hesus. Unang-una, hihingi tayo, tatawag tayo sa Diyos Ama. Verse 6, sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. At saka kayo manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita. At ang inyong Ama na nakakita sa ginagawa nyo ng lihim ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. This is personal prayer, specific po. So maraming mga uri ng panalangin na binabanggit ang Bible, pero dito mag-stay tayo sa panalangin sa personal. Hindi nagagamit ng sign of the cross. Tatawag tayo sa Diyos Ama, number 1. Number 2, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sa araw ding iyon, kayo na mismo ang hihingi sa Ama sa pamamagitan ng aking pangalan. Hindi na kailangan ako pa ang humingi sa Ama para sa inyo. Kaya tayo nagsasabi na, in the name of Jesus. At sa pagkilos kapangyarihan ng Banal na Espiritu, kaya tayo lalapit sa Diyos, mananalangin. Hindi na kailangan ng sign of the cross. O sa pagtawag sa Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, at sa kapangyarihan at pagkilos ng Banal na Espiritu. Actually, dito kinuha yung sign of the cross. Pero hindi natin gagawin yon kasi wala naman talagang ganong sinabi ang Bible. Tandaan nyo po, kahit ang Panginoong Jesucristo, specific niyang inutos sa atin na ganito tayo mananalangin. Hindi tayo mananalangin kay Mary. Hindi tayo mananalangin sa mga puno, sa araw, sa mga nilikhang mga hayop. Tayo ay tatawag sa Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan at pagkilos ng Banal na Espiritu. Dagdag ko na rin dito na hindi na natin kailangan mag First Communion, mangumpisal. Kasi marami pong minulat sa atin nung tayo po ay bata at nakaugalian natin na hindi ka mapupunta sa langit kung hindi mo makukuha yung sunod-sunod po na mga practices po na yan. Binyag, kumpisal o First Communion, kumpisal, marami pa pong iba. Tandaan nyo po, lahat ng po yan ay nakapaloob sa practices, traditions, at hindi yan yung nakalulugod sa harapan ng Panginoon. Why? Kasi po, ginawa na po ng Panginoong Jesucristo ang lahat. It is finished. Tetelestai, dun sa krus ng Kalbaryo. Yung sinabi niya na it is finished, paid in full. Bayad na po. Hindi na natin kailangan maghirap. Gagawin na lang po natin. Hindi natin papahirapan yung sarili natin. Tatawag tayo. Magkakaroon tayo ng humility sa Panginoon. At hindi na natin kailangan gawin yung mga practices po na yun. Kasi ito yung kalooban ng Diyos. Hindi tayo pahirapan, kundi bigyan po tayo ng kapahingahan. At ang naging access natin para tayo ay makalapit sa Panginoon, hindi tao, hindi hayop, hindi mga nilikha ng Diyos dito sa mundo. Ang naging access natin para tayo makatawag sa Panginoon, kahit hindi na gumamit ng sign of the cross, ang Panginoong Jesucristo. He is the access. Kaya tayo nakakatawag. Nagkaroon tayo ng connection sa Diyos. Kaya tayo ay meron ng kakayahang makalapit sa trono ng biyaya ng Panginoon. Hebrews 4 verse 16, kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawing Diyos para matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Siya na yung naging
ultimate sacrifice. Siya yung namagitan sa atin. Siya yung punong pari, ang sabi ng Hebrews chapter 4. Kaya, hindi na natin kailangan gawin yung mga bagay na yan, yung sign of the cross, pag tayo mananalangin. Again, hindi ko po inaatake yung mga Catholic at yung mga tao na ganito ang ginagawa, na nagsa-sign of the cross. Disclaimer lang po. Gusto ko pong maunawaan po ng mga nagtatanong po nito ay ma-enlighten kayo at masagot galing po sa Bible. I respect all the people na namulat po sa Catholicism kasi matindi yung devotion nila. Kaya nilang gawin po yung mamanata, kaya nilang gawin yung lumuhod mula po sa pintuan ng simbahan at ilakad ng paluhod po yung kanilang mga prayers with sign of the cross. And kung ito ay maiko-convert doon sa turo ng Panginoong Jesucristo, wala pong imposible sa Diyos. So, share this video. Gusto ko po na maunawaan nyo kung ano yung sinasabi ng Bible dahil ginawa na ng Panginoong Jesucristo yung hirap para hindi na tayo mahirapan upang makalapit sa Kanya. Gawin nating manalangin, yung manalangin na merong pagpapakumbaba, hindi pagmamataas. Magpalinis tayo sa Diyos. Hanapin natin ang kalooban niya habang tayo ay nagpapatuloy. I hope na kumikilos sa inyo ang kapangyarihan ng Panginoon habang pinapakinggan ng video na ito. Sapat na po yung mga salita ng Diyos upang tayo po ay matransform at mabago. Tulong ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo po'y tumawag sa ating Diyos. Tayo tumawag sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. I pray sa iyo kapatid na lalo kang lumalim sa pananampalataya. Nakatulong nawa ang video na ito. Share mo to sa mga kakilala mo. So, unang mapapaisip sa iyo, nakakilala mo. God bless you.